Okay, nagbabalik po ang KNB News. Audrey Guriseta mula sa PTV Channel 4. Live po tayo ngayon dito sa Sword TV Philippines. Sama po natin ngayon mga negosyante. Sila po yung couple na nagnegosyo nung pandemya. No? Kasama po natin si Ma'am Cheska Costes at Sir Mark Costes. Good evening po at welcome sa KNB News. Good evening po. Hello, good evening po sa mga viewers ng Sword TV. Okay, no? Marami po kaming, kasi po isabayan tayo ng napapakinggan sa Radyo Filipino Paris 9.3. So, yung audience po natin, mostly mga taga Hong Kong at saka sa Europa, mga kababayan natin. Yung mga OFWs, minsan nakaipon na yan eh. Ang problema, hindi nila alam kung anong negosyo yung papasukin nila dito sa Pilipinas at gusto nila mag-stay dito for good. The problem is, minsan na-scam or papasok sa negosyo, hindi nila alam kung paano patatakbo yan dahil all their life naging empleyado. So ngayon, kaya dito po sa KNB News, binibigyan namin ng halaga yung mga kagaya ninyo ng mga entrepreneurs, mga nakakaisip na negosyo para baka dito makakuha ng idea yung ating mga kababayan. So ito pong negosyo ay kung tawagin po ay Better Boneless Chicken Products. So ano po itong produktong ito? Yung Better Boneless po, we started during pandemic. So, naging advantage po sa amin na small entrepreneurs para ipakilala yung product namin. So, noong una kasi, nung pandemic, ang in-offer talaga namin is wings. Pero, since kaliwat kanan na po yung wings dyan, nakita namin yung opportunity sa boneless fried chicken. Kaya, yun po, nag-start kami nung pandemic and then 2022, nag-start kami na magkaroon ng sarili naming branch. Okay. Sariling branch, you mean meron kayong talagang may physical store? Hindi lang online na selling? Yes, nung pandemic po, online selling. Tapos nung 2022, nakapag-open kami ng small take-out counter. Okay. So, may background po ba kayo sa restaurant management man lang or pag ninegosyo, Sir Mac? Actually, siya talaga yung may background. So, yung course niya kasi ng college, medyo related sa business. Ano po yung course ninyo? Business administration, Business sir. administration. Kayo po, sir? So, ako sa engineering yung kinuha ko. So, medyo malayo sa business talaga. Pero minsan, ganun talaga eh. Ako nga, naging newscaster ako. HR po ang una kong tinapos. Ang layo eh, no? So ngayon, pandemya, tayo po yung mga naka-lockdown. Yes. So, ano po yung nagbigay sa inyo ng idea na mag-deliver ng mga chicken wings? Opo, nung pandemic kasi, before pandemic po, may negosyo din ako. Ano naman siya, massage business naman. Pero syempre, nung pandemic, nag-shutdown siya. Talagang sudden shutdown. So ngayon, naisip namin, maliit lang yung capital namin noon eh, 2,000 pesos lang. So what if kaya magbenta tayo dun sa nearby communities natin? Kasi lockdown, hindi kami makakalabas. So dun lang sa mga malalapit na areas. So yun, yun yung naging reason kung bakit nag-start yung Better Boneless. Dahil hindi pwede yung mga massage parlor, total lockdown, bawal ang physical contact nung time na yon, nagsimula kayo ng pagde-deliver ng mga chicken wings. Yes. Wait lang, sinabi mo kanina ang inyong puhunan, 2,000 pesos? 2,000 pesos lang, opo. 2,000 pesos! Pang Jollibee lang po yun ah. Meron tayo nun ah. So, paano yun? Paano yung 2,000 pesos na yun? Sige, para magka-idea po yung ating mga audience. Nung una, bumili lang po talaga kami sa market ng yung kasya lang dun sa pera. Tapos, day one pa lang, sold out na kami agad. So, yung kinita namin, binili ng chicken hanggang sa tons na pala yung nabibili namin. Nagkakaroon na kami ng supplier, ganun. O, paano yung delivery? Kasi, of course, hindi ka makakapag-deliver kung wala ka nung... Dati may ID pa tayo, remember? Yes, opo. Siya yung nagde-deliver. Ikaw ang nagde-deliver. Ako, may motor kasi siya, so siya lang yung nagde-deliver. Okay, so wala kayong kabuhayan at the time, kundi yun lang? Meron naman, sir. May meron work naman po siya. Tuloy pa rin yung trabaho mo. Pero nakaisip ka na since sarado yung negosyo, mag-venture tayo sa ibang
negosyo? Yes. Ako po kasi makulit talaga eh. Talagang kung ano yung naisip ko, go lang ng go sa negosyo. Doon ka maswerte, sir. Kapag ganyan ang partner mo, pares kayong asenso. Kapag, although ikaw yung may regular job, tapos yung isa naman nag-iisip ng mga iba't ibang ideas, magandang partnership yun, no? Bumagsak man yung ideas niya, nandyan ka, stable ka. Something like that. Okay. Ngayon, puntahan natin yung negosyo. So, nagsimula kayo, delivery lang. Kailan kayo nag-decide? Gano'n nakarami yung binibenta nyo para makapag-decide kayo na magtayo ng isang physical store? Nung time na yon, nung meron na kaming enough na capital po na para makapag-open ng isang physical store, doon na kami nag-open ng, ngayon kasi 4 branches na kami. So, 4 branches? Yes. Opo. Ano to? May dining na? Or yes, take out pa rin? Opo. Ngayon nakalipat na kami sa Project 4, may dine-in space na yung unang store namin. From a delivery na maliit lang, nagkaroon na ngayon ng take out. Ang galing, ano? Kasi sinubukan ko rin itong negosyong to. Crispy pata naman ako. 8 years ago. Nag-start din ako. Una, ano lang, take out. Ano? And then, nagbukas din ako ng 2 pa. May dining na. Pero hindi ko kinaya dahil nga, wala akong partner. Mag-isa ko lang. Tapos, ang dami kong trabaho sa media. So, mas maganda yung situation nyo, no? Dahil partnership kayo ng husband mo. So ngayon, ano yung concept nitong lasa ng boneless chicken ninyo? Puro ano lang siya? Puro chicken wings lang o may binibenta rin kayong buo? Yung boneless chicken natin, kasi sa market, di ba, laging Korean boneless fried chicken. Yung sa amin naman is boneless fried chicken na magugustuhan ng mga Filipino taste buds. So, designed siya para magustuhan ng bata, ng matatanda. So, lahat na-cater namin. Well, marami kasing mahilig nun eh. Di ba yung only chicken wings? Opo, So, parang ganito yon. Yes, pero boneless. Mas Pero madaling boneless. kainin. Okay. Gaano nakatulong sa inyo yung internet sa marketing? Kasi iba yung playing field nung panahon namin eh. Nung panahon namin, kailangan ipakilala mo siya, iba nilalako pa. Ngayon kasi may internet na once na pinost mo yan, unang-una, yung mga kakilala mo, makaka-recognize ng products mo, yung kakilala nila, hanggang networking na. So, gaano kalaki yung naging tulong sa inyo ng social media? Yung una po talagang friends lang. Friends support at saka mga nearby communities. Saka kasi marami talaga siyang friends. So, lahat ng mga kaibigan niya talagang support all the way, families namin, yan. Hanggang sa dumami nakapag-take advantage kami na makapagbigay sa mga food vloggers, ganon. So, nakatulong din sila sa amin para malaman yung mismong negosyo talaga namin. Well, ngayon, 4 na yung branches ninyo. Mahirap pa? Mahirap. Yes, mahirap. Opo. Mas mahirap pa, Maraming challenges po talaga. May mga times man na kinapos kayo ng pagkukuhanan ng produkto. Kunyari talaga, in demand, kunyari seasonal, malakas talaga. Yes, opo. Siya kasi yung in charge ng commissary, so pwede. Kinakapos, di ba, sir, halimbawa kasi naging problema ko yung before eh. Nagkakaubusan ng crispy pata kapag Pasko or New Year, Valentine's. So, maaga, nag-i-stock na kagad ako. Dahil doon ka palang natututo, nagkakaroon ka ng problema sa operations mo. So, nagkaroon ba ng pagkakataon na gano'n? Although, ang chicken, kahit saan may manok eh. Yun nga, along the way, marami talagang struggles na may encounter sa negosyo, lalo sa negosyo. So, dapat prepared ka and then lagi ka may plan B. So, may mga times talaga na may mga supplier na syempre short nga yung nabibigay. So, kailangan talagang matyaga ka maghanap ng ibang supplier, then kung kahit malayo, parang papatusin mo siya para lang makapagkuha ng supply talaga. Okay. Huwag ka lang mapahiya sa client mo, o sa mga customer mo, no? Tama. Okay, minsan palugi ka na.
Yes. May time na ganun. Kami Okay. pa yung pumupunta sa supplier kahit sobrang layo para lang makakuha ng chicken. Kasi noon po talaga nagkakaubusan talaga ng May mga pinaprioritize din ng mga supplier minsan eh. chicken. Opo. Okay, question. Ang dami ng negosyo sa Pilipinas ng manok. Nandyan ng Andox, nandyan ng Baliwag, Jollibee, lahat may manok eh. Bakit chicken pa rin? Bakit yun ang naisipan mo? Favorite kasi niya yung chicken. Okay. Hindi, pero lahat naman kasi tayo eh. Kahit saan ka, basta fried chicken, go. So, marami talagang market yan. Kahit na maraming competition in the market, depende na lang kung paano mo siya i-market at the same time, kung masarap talaga yung product mo. Okay, nag-ano lang ako nag-wonder lang ako mga kababayan. Hi, Gina Agustin, nagluluto rin yan. Sir Dig Villanueva, hello po. La Visual Corporation, Mr. Elaine, good evening. Sino ang boss po sa inyong dalawa? Total apat na yung apat na yung inyong restaurant. Sino ang boss sa inyong dalawa? Siyempre sa business side siya talaga eh. So, support system lang. Okay. Yung mga nanonood na kalalakihan, nakita niyo yung ginawa ni Sir? Yun ang tamang sagot. Okay. So, may mga times ba na iba yung ideas mo, tapos contradicting yung ideas ni Sir? Madalas sir. Pero siya kasi siya eh. Hindi ko alam, submissive ba yung tawag doon pag ganun. So, sige na lang siya sa akin. Okay. Ikaw nga, boss. Ikaw nga, boss, Ma'am Jessica. So ngayon, ganito. Four branches na po kayo. Paano nyo na-discover yung panlasa na kakagatin ng mga Pilipino? Kasi marami ng flavored chicken eh. Paano nyo na-discover na itong klaseng flavor na ito yung magugustuhan ng mga customer? Yung din talaga sa 11 flavors po namin, lahat halos yun, gusto talaga ng mga tao. Kasi dinesign po namin siya sa magugustuhan ng Pinoy. Ako kasi mahilig akong mag-taste test sa lahat ng mga restaurants, ganun. So may mga comments din ako sa mga ganun, kung ano yung magugustuhan ng tao. Tapos, pinatikim din namin siya sa family, sa friends, kinuha din namin yung ideas nila para hindi lang sa aming dalawa nang gagaling yung lasa, yung panlasa. Okay. Question. Sino nag-isip ng business structure? Halimbawa, sino yung sa commissary, ilan yung i-hire natin tao dito, yung sa business structure para sa operations. Ako po. Ikaw rin, dahil sa business ad niya naman yung kanyang kurso. Iba rin yung may background ka. Okay. 4 branches na kayo. Ano yung future plans ninyo? Gusto niyo ba itong mas lumawak pa, o dadamihan niyo pa, or contented na kayo sa 4 branches? Yung 4 branches po namin, 3 doon is company-owned and yung isa is franchise branch. Oh, okay. May nag-franchise na rin sa inyo. Yes, opo. End of 2022, since pandemic naman kami nag-start, nag-offer kami ng franchise. So, etong franchise is ROI na siya, return of investment. So, Ilang taon ang ROI niya? Nag-ROI po siya nitong nitong early 2024. So, 1.5 years, ganon. Oh, isa't kalating taon. Okay. Question. Open kayo for franchising? Yes, opo. Open kami for franchise. Sige. Let's be honest, baka kasi may Facebook page po ba kayo? Yes, opo, meron. Better Boneless. Meron sila, no? Sir Johnny, pwedeng pakita natin yung Facebook page ng Better Boneless. Kasi, yung mga nasa abroad ngayon, nakababayan natin, ng mga OFWs, baka interested sila, pwede silang dito dumiretso. Yes. Magtanong, mag-inquire para sa details ng franchising. Yes, opo. Mag-message lamang po dito, no? Yan po yung kanilang Facebook page. Okay. Diretsuhin ko na po kayo. Magkano magagastos para makapag-franchise ng Better Boneless? Ayan. So, yung franchise fee namin is 99,000 lang po. So, less than 100,000 lang. Ang total investment cost namin is nasa less than 1 million lang para magkaroon ka ng isang restaurant na with dine-in. Pero, syempre, mas mura siya kapag ka
take-out counter lang. So, flexible naman kami sa ganun. Meron din kaming ino-offer ng mga outdoor kiosk para hindi na problemahin yung construction. So, yun. Madami naman po kaming pwedeng i-offer sa mga OFW namin. At saka pwede rin kaming mag-management service. Kumbaga kung walang magma-manage dito, tapos gusto nila ipa-manage sa amin. So, pwede. So yung mga staff, pwedeng galing mismo sa kanila at pwede rin manggaling din sa inyo? Pwede namin silang tulungan dun sa part na yun, sir. Okay. So, yung isa yung first, yung nag-iisa yung nag-franchise sa inyo, Yes. sa loob ng isa't kalahating taon, nabawi niya na yung kanyang pinuhunan. Yes, opo. Pwede. Again, message niyo po. At ano ba yung sekreto? Kasi marami nang nagne-negosyo eh. Pero ang problem, may mga challenges, may mga, minsan lugi, minsan wala talaga. Yung expectation natin na minsan tuloy-tuloy ang ganda ng benta, so biglang wala. So may mga sumusuko na doon. Anong advice niyo? Ikaw muna, sir. Anong advice ninyo doon sa mga nagpaplano na magtayo ng negosyo? Basic experience namin, siguro dapat bago ka pumasok sa pagnenegosyo, dapat buo talaga yung loob mo. So, dapat willing ka mag-take na risk, lalo na pagka medyo alanganin na yung nasa alanganing lugar ka na, lagay ka na. Pero dapat, huwag mo makakalimutan na i-calculate yung risk na ipapasukin mo. Dapat hindi siya yung tipong go lang ng go. Dapat medyo pag-isipan mo and then mag-take consider ka ng plan B lagi. Okay. Gaano ka-importante yung product knowledge o yung pinag-aralan mo talaga yung magiging sistema ng negosyo mo bago mo ito pasukin? Sa food business or sa retail business po kasi talagang importante na meron kang mga coach, mga support system mo sa negosyo, na mga nagde-negosyo din. Para habang tumatagal, lumalawak yung network mo at the same time, makukoach ka rin nila sa mga challenges na mga na-experience nila. So, yun, importante po talaga na meron kang structure at the same time may nagtuturo sa'yo, may nag-guide sa'yo sa negosyo mo, hindi lang ikaw. Tsaka, syempre, magbasa ka ng madaming libro para marami ka pang matutunan kasi habang mas marami kang knowledge, mas marami kang na-implement sa negosyo mo. Okay. So, hindi lang basta pasok ng pasok. Yung iba kasi niloloan pa, tapos nalulugi lang. So, takot na mag-risk. Yes. Pero sa inyo, kasi yung iba hesitant na mag-food business dahil ang pinaka-isang issue, minsan seasonal. Mabenta ka for a while and then hindi na gusto ng tao. Pangalawa, yung mga produkto ninyo, halimbawa manok, pag matagal na hindi na benta, is mabubulok lang siya or itatapon na. So, nangyayari po ba sa inyo yan? Actually, nung nag-start po talaga kami ng negosyo, ang plano talaga namin is franchising, kumbaga magpalawak talaga. So, ang pinakauna namin ginawa is nag-open kami ng high-end commissary. Lahat yun, yung alam namin na kaya namin i-cater lahat. At saka from there pa lang sa commissary, naka-quality control na namin yung portioning ng chicken, yung marinate ng chicken, tsaka yung mga sauces. So, pagdating sa mga branches niyan, magluluto na lang sila, magpa-fry na lang sila at isasawsaw na lang nila yung chicken. So, yun yung madaling part doon para ang prioritize namin is yung quality para to make sure na yung mga customers namin babalik at babalik sa amin. So, kahit na matagal kami hanggang ngayon, kahit na matagal na kami, parang 3 years na kami in the business, quality pa rin talaga yung sinuserve namin. Okay. So, sa kalidad ng inyong mga products, masarap, malinis ang pagkaka-prepare. How about the pricing?
paano kayo nag-come up doon sa may pricing ninyo? Ayan. So, ang malaking factor talaga ang costing sa negosyo. So, dapat i-make sure mo na less than 50% ng binibenta mo. For example, 100 pesos mo binibenta yung isang meal. Dapat less than 50%, yun yung puhunan. Hindi pwedeng more than that. Kasi malulugi ka na dahil sa mga operating expenses. Ayan, dami natin natutunan, ano? Sir, marunong ka ba magluto, sir? Konti lang. Konti lang, okay. Ikaw, Miss Jess, Sakto lang din po. Diba? Sakto. Kita nyo, restaurant owners pero hindi masyado silang mahilig magluto, di ba? So, ganun pala yun, ano? Pwede ka magkapag-negosyo kahit yung knowledge mo doon, konti lang, importante, kumbaga, sistema, no? So, again, thank you so much and more power sa inyong negosyo. Kindly invite yung ating viewers na subukan tikman yung inyong produkto. Ayun. So, ini-invite po namin na tikman yung Better Boneless. For sure po, hindi kayo magsisisi na tikman to. May branches kami sa Project 4, Manila branch, Kulyat Tandang Sora, at saka sa Espanya branch po namin. So, yeah. Again, yan po yung Facebook page. Nakikita niyo po sa monitor, Better Boneless. Sa mga gusto mag-franchise, 1.5 year lamang po, ha. Pwede nang bumalik yung inyong pinuhunan. Sa halagang 99,000 pesos, pwede na po kayo magnegosyo, mga kababayan, no? Yung iba, sinusugol lang yun, eh. Yung iba, pinagtutulong lang sa mga abusadong kamag-anak yan, eh. At negosyo mo na lang. Basta factor din ba yung maganda yung pwesto? Yes, correct. Tutulungan namin sila. Kung interested talaga sila, tutulungan namin sila makapaglagay sa magandang location. Okay, halimbawa ako, interesado ako. May naisip ako magandang negosyo. Sasabihin niyo sa akin, i-ocular niyo yun, kung okay talaga yung naisip ko na magandang pwesto, o sasabihin niyo sa akin yung totoo na medyo alanganin ka dito. Yes, may feasibility study po kami ginagawa sa bawat location. Kasi location yung pinaka-number 1 important para lumago yung negosyo. So, yun naman yung gusto namin. Okay. Again, maraming salamat. Ang owners po ng Better Boneless Chicken Products, Miss Cheska Costes at Sir Matt Costes. Maraming salamat po at more power po sa inyo. Thank you din po. Thank you. Okay, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang KNB News.